Curious, bakit madalas po nating nakikita ang mga larawan na ganito? Na pagkatapos po ng mga calamity, ng mga lindol, ng mga trahedya, may natitirang larawan na intact at hindi po nagulo. Matapos nga po ang malakas na lindol sa Mindanao, isang larawan nga po ng mahal na Birhen Maria sa General Santos City ang nanatili pong hindi napinsala sa gitna po ng pagkawasak. Hindi po ito ang unang pagkakataon na may mga ulat po ng mga imahe ng Birhen Maria, ng krus at ng banal na larawan at ng mga holy images na tila nanatiling buo po sa gitna ng sunog, ng lindol, ng bagyo at ng iba pang kalamidad. Ngunit bakit kaya may mga ganito pong pangyayari? Himala ba ito? Nagpapadala ba ng mensahe ang Diyos? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa mga tanda? Ano ang itinuturo ng simbahan tungkol sa mga ganitong pangyayari? Ito po ang unang tanong ng marami. Bakit may mga larawan o imahe na hindi nasisira? Bakit minsan tila natitira ang krus? Bakit may mga rebulto na nanatiling buo? Well, diretsahan na po tayo. Hindi po lahat ng ganitong pangyayari ay automatic po na himala. Minsan po may natural na paliwanag, minsan may structural explanation, minsan po may pagkakataon lamang. At iyan po ang dahilan kung bakit maingat po ang simbahan. Hindi po agad sinasabing himala iyan. Ngunit hindi rin po agad binabaliwala. Sabi nga po in 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, test everything. Hold fast what is good. Ang tunay po na pananampalataya ay hindi po bulag. May discernment po yan, may pagsusuri po yan, may katarungan. Now, biblical ba ang mga tandang ito? Well, ito pong isa sa mga unang tanong na lumalabas kapag may mga ganito pong pangyayari. Nagbibigay ba talaga ang Diyos ng mga tanda? Maaari bang gumamit ang Diyos ng mga bagay na nakikita upang maghatid ng mensahe? Well, biblical ba ito o gawa-gawa lamang ng tao? Diretsahang sagot po, yes. Ngunit kailangan po natin itong maintindihan ng tama. Dahil maraming tao po ang nagkakamali sa dalawang paraan. May ilan po na nakikita ang bawat kakaibang pangyayari at agad sinasabing himala iyan. Samantala ang iba naman ay agad na nagsasabing walang kahulugan iyan. Ang katotohanan po ay nasa gitna, ang buong kasaysayan ng kaligtasan. Makikita po natin na ang Diyos ay minsan po gumagamit ng mga nakikitang tanda upang paalalahanan ang kanyang bayan. Hindi po dahil kailangan niya ito. Hindi po dahil kulang ang kanyang kapangyarihan, kundi dahil kilala niya ang puso ng tao. Alam niyang madalas tayong nakakalimot, madalas tayong maligaw, madalas tayong maging kampante. Kaya minsan po, pinapayagan niya ang mga pangyayaring gumigising po sa ating kaluluwa. In Exodus 13:21 po sabi nga rito, sa araw ay pinangungunahan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng haliging ulap at sa gabi ay sa pamamagitan ng haliging apoy. Isipin niyo po yon. Kaya-kayang gabayan ng Diyos ang Israel nang hindi gumagamit ng anumang nakikitang tanda. Ngunit gumamit po siya ng ulap at apoy. Bakit? Dahil gusto niya pong ipaalala sa kanyang bayan na kasama niyo ako, hindi ko kayo iniwan, ako ang gumagabay sa inyo. In Exodus chapter 3, ang burning bush ni Moses, ang halamang nasusunog ngunit hindi nauubos. Ang tanong po dito, kailangan ba ng Diyos ng nasusunog na halaman upang makausap si Moises? Hindi po. Maaari po siyang magsalita ng direkta. Ngunit pinili niyang gumamit po ng isang pangbihirang tanda. Bakit? Dahil upang pumakuha ang pansin ni Moises, upang gisingin po siya, upang tawagin siya sa isang mas mataas po na misyon. Minsan po ang tanda ay hindi po ang mensahe. Ang tanda po ay paraan lamang upang mapansin natin ang mensahe. In John chapter 2, ang unang himala po ni Jesus sa Kana, ginawang alak ang tubig. Ang tanong po dito, kailangan ba talaga niya itong gawin? Hindi po. Ngunit ginawa niya. At sinabi po ng Ebanghelyo, John chapter 2:11, at pinahayag niya ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pansinin niyo po ito. Ang layunin po ng himala ay hindi entertainment, hindi po spectacle, hindi po curiosity, kundi pananampalataya. In John 11, ang muling pagkabuhay po ni Lazarus, 4 na araw ng patay, nasa libingan na. Ngunit tinawag po siya ni Jesus palabas. Bakit? In John 11:42, upang sila po ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Muli po ang himala ay hindi sentro. Ang pananampalataya ang sentro. In Acts chapter 9, ang pagpapakita po ni Kristo kay San Pablo. Habang papunta po siya sa Damascus upang usigin po ang mga Kristiyano, biglang nagliwanag pong langit, nahulog siya sa lupa, at narinig niya ang tinig ni Jesus. Isang tanda, isang supernatural po na karanasan. Ngunit hindi po iyon para gawing espesyal po si Pablo, kundi upang baguhin po ang kanyang buhay. At mula po sa pagiging taga-usig,
naging apostol siya. Now, ito pong malalim na katotohanan. Kapag tiningnan po natin ang buong Biblia, mapapansin po natin ang isang pattern. Hindi nagbibigay ang Diyos ng tanda upang aliwin ang curiosity ng tao. Hindi po siya gumagawa ng himala upang magkaroon po ng viral na balita. Hindi po siya napapakita ng mga pambihirang bagay para lamang pag-usapan po ang mga tao. Sa halip po, ang mga tanda ay halos laging may layunin. Pagising, paalala, conversion, pagsisisi, pananampalataya, pag-asa. Kaya kapag may isang imahe po ni Maria na nanatiling nakatayo sa gitna po ng lindol, ang unang tanong po dito ay hindi paano ito nangyari, kundi ang tamang tanong, ano ang nais ipaalala ng Diyos sa atin? Bakit si Maria po ang madalas na nakikita? Well, ito po ang isa pang nakaka-interest na tanong. Kapag may mga ganito pong kwento, kapag may mga ulat po ng hindi nasisirang imahe, kapag may mga testimonya po ng pag-asa sa gitna po ng trahedya, madalas po may kaugnay kay Maria. Bakit kaya? Well, dahil sa buong kasaysayan po ng Kristyanismo, si Maria po ay naging simbolo na po ng pag-asa. Simbolo po ng katapatan, simbolo ng pagtitiwala sa Diyos. Maliwanag po yan in Luke chapter 1:38. Sinasabi doon, "Behold the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your word." Ito po ang dahilan kung bakit espesyal si Maria. Hindi po dahil siya ang pinakamakapangyarihan, hindi po dahil siya ang Diyos, kundi dahil siya ang ganap na sumunod sa Diyos. Sa isang mundo pong puno ng pagtanggi, siya po ay nagsabi ng yes. Sa isang mundo po na puno ng pagdududa, siya po ay naniwala. Sa isang mundo po puno ng takot, siya po ay nagtiwala. In John 19:26-27, sabi po doon, "Behold your mother." Mula po sa krus mismo, ibinigay ni Jesus si Maria sa kanyang mga alagad. At mula po noon, nakita ng mga Kristiyano si Maria bilang isang ina. At ano pong ginagawa ng isang mabuting ina? Hindi po niya inaalis ang lahat po ng problema, ngunit nananatili po siya sa tabi ng kanyang mga anak. Marahil kaya kapag nakakakita ang mga tao ng imahe ni Maria sa gitna po ng sakuna, naalala po nila ang isang mahalagang katotohanan. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. May pag-asa pa. Ngayon, kailangan po nating linawin ang isang napakahalagang bagay. Dahil maraming hindi katoliko po ang nagkakamali rito. At maging maraming katoliko rin. Ang simbahan po ay hindi nagtuturo na ang rebulto po ang gumagawa ng himala. Hindi po ang kahoy, hindi po ang semento, hindi po ang pintura, hindi po ang imahe, hindi po ang rebulto, hindi po ang litrato. Wala pong kapangyarihan ng mga ito sa kanilang sarili. In Exodus 20, ang ipinagbabawal po ng Diyos ay ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, ang pagtrato sa isang nilikha na parang Diyos. At malinaw po ang simbahan rito. Hindi sinasamba ng Katoliko ang rebulto, hindi sinasamba ang larawan, hindi sinasamba si Maria. Ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Now, this is the important reality. Kapag hinahalikan ng isang tao ang larawan ng kanyang ina, sinasamba niya ba ang papel? Hindi po. Mahal niya ang taong nasa larawan. Kapag niyayakap po ng isang soldado ang litrato ng kanyang asawa habang nasa digmaan, sinasamba niya ba ang litrato? Hindi po. Naalala niya ang taong mahal niya. Ganito rin po ang mga banal na imahe. Hindi po sila Diyos, hindi po sila pinagmumulan ng biyaya, mga paalala lamang sila ng mas malalim na realidad. Mga bintana tungo po sa langit, mga paalala ng pananampalataya, mga paalala ng pag-ibig ng Diyos. At kung minsan po, kapag ang isang imahe po ay nanatiling nakatayo sa gitna po ng pagkawasak, ng pagguho, ang pinakamahalagang tanong po dito ay hindi may kapangyarihan bang rebulto? Ang tamang tanong po dito, bakit kaya pinahihintulutan ng Diyos na makita natin ito? At marahil ang sagot po ay simple, upang ipaalala sa atin na kahit gumuho ang mga gusali, kahit manginig ang lupa, kahit bumagsak ang mundo sa paligid natin, ang pag-asa kay Kristo ay nananatiling nakatayo. Now, ito po ang pinakamahalagang tanong. Hindi po kung bakit hindi nasisira ang larawan, kundi ang tamang tanong, ano ang nais ipaunawa ng Diyos? Marahil ang sagot po ay ito. Sa gitna po ng pagkawasak, may pag-asa. Sa gitna po ng lindol, may pananampalataya. Sa gitna po ng takot, may Diyos na hindi umaalis. Sabi nga po in Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you." Maliwanag po yan. Kaya paano kung mali po ang tanong natin? Marahil ang tanong po ay hindi, himala ba ang hindi nasirang larawan? Marahil ang mas mahalagang tanong po ay, nagbabago ba ang puso ko dahil sa nakita kong ito? Dahil kahit bumagsak po ang buong gusali, ngunit bumalik po ang isang kaluluwa sa Diyos, may mas malaking himala na nangyari. Sa panahon po natin ngayon, maraming tao pong natatakot sa lindol, sa sakuna, sa kinabukasan.
Ngunit marahil po ang larawang ito ng mahal na berhen na nanatiling nakatayo po ay paalala lamang po ng isang katotohanan. Hindi tayo nag-iisa. May Diyos na nagmamahal, may inang nananalangin para sa atin. May pag-asang hindi kayang wasakin ng anumang lindol. Kung may isang bagay po na gustong ipaalala ang pangyayaring ito po yon. Ang tunay na himala ay hindi ang larawang nanatiling buo. Ang tunay na himala ay ang mga pusong natututong magtiwala sa Diyos sa gitna ng trahedya. Dahil darating at lilipas po ang mga gusali, darating at lilipas po ang mga istruktura, ngunit sa pananampalatayang nakaugat po kay Kristo, mananatiling magpakailanman. Marahil ang pinakamahalagang mensahe ng hindi nasisirang larawan ni Mama Mary ay hindi ito, tingnan niyo ako, kundi ang tama sa gitna ng lindol, takot at pagkawasak, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo na tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. John chapter 2, verse 5. Kaya kung saan po kayo sa video na ito, i-subscribe na po ang ating YouTube channel at i-follow na po ang Facebook page. At kung nais nyo pong suportahan ang ginagawa nating Catholic content, maaari po kayong mag-subscribe. Ang link po ay nasa description. At i-comment nyo na rin po sa ibaba. Mama Mary, lead me to Jesus. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.